Gandang hapon po sa inyong lahat. Hey, miss ko na kayo ulit kayo. Mga ano ba yan, 3 linggo ho ba? Tayo yung magpapatuloy sa ating pag-aaral. Tayo ay nasa libro pa rin ho ng Mateo. Tayo ay nasa Mateo 7. At itong kabanata po na ito ay ang huling kabanata ng Sermon sa Bundok. Mari ko po ba kayong anyayahan? Tayo po ay magsitayo. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Mateo 7:1 hanggang 10. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panunukat na ginamit nyo sa iba. Bakit po pinapansin ang puwing sa mata ng inyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayon makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing sa iyong kapatid. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang bagay na banal. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang sila ng mga iyon. Tayo po ay magdasal. Diyos Amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay ang aming Ama sa langit. Kayo ay mapagmahal at kayo ay mahabagin. Panginoon, maraming salamat muli sa araw na ito, sa hapon na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat na ibinigay po ninyo sa aming pagparito at itong nakaraang linggo. Aming dasal, Panginoon, na sa aming pag-aaral, muli po ninyong buksan ang aming mata, isipan at puso, ng aming maintindihan, maisagawa at maibahagi ang iyong banal na salita. Aking dasalin, Panginoon, na ako'y tanging maging tapat lamang sa iyong banal na salita. Ang lahat ng ito'y tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesukristo. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Okay. Sayang, meron dati ako yata nakita kay Pastor Joby or Pastor Nathan. No? Hindi ko nakakita kasi ako nung ginugil ko yung parang comic strip. Hindi ko mailagay kasi malabo. Nakita niyo na ba yung comic strip na kung paano tumingin ang lalaki at babae sa salamin? Nakita niyo na yon? Yung pag tumingin yung lalaki sa salamin, kuwari salamin to, no? Pag tiningnan niya yung sarili niya, pag tumingin kami sa salamin, no? Ang tingin namin sa sarili namin, wow, macho mo pogi mo. Yan, yung mga kababaihan, pagka tumingin sa salamin, ganito sila. Honey, parang tumaba yata ako. Honey, parang yung braso ko, parang ang laki. Honey, alam mo, dami kong kinain kagabi, parang 10 pounds yata ang dinagdag ko. Ganon ang pagtingin ng babae sa salamin, ganoon ang pagtingin ng mga kalalakihan sa salamin. Bakit ho yan natin pinag-uusapan? Makikita ho kasi natin na sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesukristo, magkakaroon ng tamang pananaw ang mga tunay na Kristiyano sa sarili nila at sa ibang tao. Tayo pa rin mga kapatid ay nasa sermon sa bundok. Inumpisahan ng Panginoong Hesus ang kanyang sermon sa pagpapakilala kung ano talaga ang katangian ng mga tunay na disipulo niya. Ibinigay niya kaagad ang mga katangian. Ibinigay rin at itinuro ng Panginoong Hesus kung ano dapat ang tingin ng isang tunay na Kristiyano sa sarili niya bilang mga espiritual na dukha. At nagpatuloy ang Panginoong Hesus sa katuruan ng tamang pananaw kung ano talaga ang kahalagahan ng isang Kristiyano sa madilim nating mundo. Kung ano ba talaga ang kanilang kahalagahan. Na ang mga tunay na Kristiyano ay magiging ilaw at asin sa madilim nating mundo. Tinuro din ng Panginoong Hesus kung ano ang nararapat na pananaw ng isang tunay na Kristiyano
sa banal na kasulatan. Itinuro ng Panginoong Hesus na hindi siya naparito para ito'y tanggalin, palitan at buwagin, ngunit para ito ay tuparin. Itinuro din ng Panginoong Hesus kung ano ang tamang pananaw ng isang tunay na Kristiyano sa kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan. Itinuro din ng Panginoong Hesus ang tamang pananaw sa kanilang pagtulong, pagdarasal at pag-aayuno, na ito ay hindi para sa tao, ngunit para sa Diyos nating makapangyarihan. Itinuro din ng Panginoong Hesus ang tamang pananaw ukol sa ating Diyos Ama. At ito ang nakaraang linggo, matapos niyang ituro ang tamang pananaw sa ating Diyos Ama, itinuro niya na di tayo dapat mag-alala. Ngayong hapon na ito, ituturo naman niya ang tamang pananaw natin sa sarili natin upang maging tama ang paningin natin sa kapwa natin. Tayo po ay mag-umpisa, hahatiin po natin sa 3 bahagi. Ang unang bahagi, ang kautusan, mula versikulo 1 hanggang 2. Ang ikalawang bahagi, ang katuruan, verse 3 hanggang verse 5. At ang ikatlong bahagi, ang pagkilala, verse 6. Tingnan na ho natin. Sa unang versikulo, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan. Tayo ay inuutusan ng Panginoong Hesus na huwag tayong humatol. Ano po ang ibig sabihin ng salitang humatol? Sino nga po ba tayo? At tayo ay hindi dapat humatol ng ibang tao. Marami po kasi ang gumagamit at nagsasabi ng versikulong ito na mali ang konteksto. May ibang nagsasabi na ang Panginoong Hesus daw ay, nang itinuro niya ito, isinasantabi ang hustisya. Isinasantabi ang mga husgado. Hindi ho ginagawa ng Panginoong Hesukristo at hindi nyo po ito itinuturo. Ngunit ating makikita mamaya na hindi ang sistema ng hustisya ang isinasantabi niya, ngunit tinuturo niya kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Wala po siyang inaalis. May iba din po nagsasabi na itinuturo daw po ito na huwag tayong maghusga ng ibang tao at kailangan lang nating tanggapin ang ibang tao upang magkaisa tayo. Sabi nga nila naman daw ay tayo naman ay sumasamba sa iisang Diyos at lahat naman ng daan ay patungo sa Diyos. Kaya nga't di daw dapat tayo maghusga ng ibang tao at hayaan lang natin sila sa mga katuruan nila. Ang tawag nga po dito ay ekumenismo, sa English ecumenism. Ngunit mga kapatid, hindi po ito ang itinuturo ng Panginoong Hesukristo dito. Atin nga pong tingnan, atin nga pong pag-aralan. Tingnan po natin ang salitang humatol. Sa Greko, ito ay tinatawag na krino. Ang ibig sabihin ho nito sa Greko ay pag-usisa, pagkilala, paghusga, pagkondena. Ang salitang Greko na krino ay napakalawak ng kahulugan. Marami hong itong beses ginagamit, ngunit napakalawak po ng kanyang kahulugan. Kailangan po natin maintindihan ang tamang konteksto nang ito po ay ginamit ng Panginoong Hesukristo. Kailangan natin ibalik ang sarili natin sa panahon po ng Panginoong Hesukristo. Nang ginamit po ito ng Panginoong Hesukristo, ang konteksto ay nasa panahon ng mga Pariseo. Pagbalik ho natin sa panahon ng mga Pariseo, ito ho ang isipin natin. Ang mga Pariseo po noon ay sobrang tindi sa paghusga, sobrang tindi sa pagkondena. Ang mga Pariseo po ay gumawa na po ng bagong sistema ng katuwiran at bagong basihan ng kanilang kabaitan. Ito nga po ay ang ating mga napag-aralan itong mga nakaraang linggo at ito ang itinuturo at itinatama ng Panginoong Hesukristo. Di ho ba sinabi doon, you have heard that it was said, but I say to you. Pag sinabi yung you have heard that it was said, ito yung turo ng mga Pariseo. Ngunit itinatama ng Panginoong Hesukristo kung ano talaga ang dapat na kanilang susundin. Ang mga Pariseo po kasi noon ay naging masyadong believe sa kanilang mga sariling kabaitan, na maaari nga nating tawaging makasariling katuwiran.
Sobrang bilis at sobrang tindi po nilang humusga ng ibang tao na hindi katulad po nila. Kaya nga po sila tinatawag sa Ingles sa mga Pharisees, the separatists. Talagang hinihiwalay nila, ibinubukod nila sila. Ang isang halimbawa po nga nito ay ang parabulo na ikinuwento at ang talinhaga na ikinuwento ng Panginoong Hesukristo. Ano yung talinhaga po na yun? Ang publikano at pariseo. Naalala ho ba ninyo yun? Nang nasa loob ng templo, may isang publikano, may isang pariseo. Ang dasal ng pariseo, Lord, maraming salamat, hindi ako makasalanan na katulad niya. Yun ho ang dasal ng pariseyong ito. Kung inyo nga pong pag-aaralan ng mabuti, hindi po inaalis ng Panginoong Hesus ang paghatol at paghusga po ng isang Kristiyano. Hindi niya po inaalis. Makikita po natin sa Biblia na ang paghatol ng isang Kristiyano ay talagang bahagi ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Ngunit, ang tamang paghatol o paghusga ng isang tunay na Kristiyano ay ang kanyang pagkilala at paghusga kung ano ang mali at kung ano ang tama. Ito mga kapatid ay ang malinaw na katangian ng isang tunay na Kristiyano. Malinaw na paghatol, malinaw na paghusga na ito mali, ito tama. Ito biblical, ito unbiblical. Kung ano ang kasalanan at hindi kasalanan ayon sa salita ng Diyos. Ito ho ang itinuturo ng Panginoong Hesukristo ng paghatol, ng paghusga ng isang tunay na Kristiyano. Ngunit mga kapatid, di po dapat tayong humusga at maghatol sa mga motibo ng ibang tao. Lalong-lalo na sa mga kapwa Kristiyano. Di po dapat tayo kumundina ng iba dahil di natin sila kapareho sa pag-iisip at pagsasalita. Di po dapat tayong humusga ng iba dahil marahil di sila umaabot sa antas ng pagsukat ng kabaitan mo sa isang tao. Halimbawa nga niya, kunwari, ilang beses ba kayong mag-Bible study? Magtatanong, kami once a month lang mag-Bible study. Kami every week. Wala nga babanggitin, pero may gustong paabutin. Kung ganoon po tayo, dapat natin itong tigilan. Tigilan na po natin ang paghusga at paghatol ng iba. Huwag nating silang kondenahin. Ang di karapat-dapat na paghatol at paghusga na itinuturo po dito ng Panginoong Hesukristo ay ang tinatawag natin sa English na self-righteous, hypocritical na klase ng paghusga. Ang paghatol at paghusga na ang basihan ay ang sarili mong katuwiran, ang sarili mong kabaitan. Ito ang sinasabi ng Panginoong Hesus na hindi dapat nating gagawin. Ang paghatol at paghusga na hindi tama. Ito po ang itinuturo dito. Tingnan nga po natin ang ilang halimbawa ng sinasabi po rito. Sa Santiago 4, verse 11, mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Ano ho ang isang halimbawang sinasabi? Di ba tayo minsan, ang bilis nating humusga, ang bilis nating kumundina, ang bilis nating tinatawag doon sa English is magtawag ng masasamang bagay sa ibang tao. Katulad ho na itong halimbawa na to. Nakita yung mga magulang ng isang bata. Tingnan mo sigurado yung anak niyan. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. How can we judge that way? Nakalagay nga sa Kawikaan 18:13, nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. Ano ibig sabihin nito? Minsan, marinig lang natin sa kwento sa isang tao, huhusgahan na natin ang isang tao. Kwento pa nga lang ho yun. Hearsay pa nga lang yun. Kung baga sa husgado, ang mga husgado nga, isasantabi yun. Pero tayo, lalo na tayong mga Kristiyano, marinig lang, talaga grabe, ang sama-sama naman niya.
Di po dapat tayo humusga ng ibang tao ng agaran dahil mayroon lang tayong nabalitaan. Alam po ninyo, madalas ganito tayo dahil minsan dulot ito ng ng inis o inggit sa ibang tao. Kaya napakabilis nating humatol, napakabilis nating humusga. Di po dapat tayo humusga at humatol dahil nagkamali lamang sila ng minsan. Naintindihan ho na, minsan mayroong nakagawa ng mali, nakasakit sa atin. Ang gagawin na kagad natin, huhusgahan natin. Hindi po dapat tayo ganoon. Di po dapat tayo humusga ng mga intensyon ng iba. Di po dapat natin huhusgahan ang puso ng iba. Bakit ho? Di po tayo Diyos na kayang bumasa ng mga puso at damdamin. Sa English ang tawag doon, hindi tayo omniscient. Hindi natin alam ang tunay na motibo, hindi natin alam ang intensyon ng mga puso ng ibang tao. Nasusulat nga po na ang Panginoong Diyos lamang ang may karapatan umusisa ng puso ng isang tao. Di po dapat natin isipin na Diyos tayo at may karapatang humusga ng ibang tao, lalong-lalo na ng kapwa Kristiyano. Di po dapat nating husgahan ang patutunguhan ng isang tao pag pumanaw na siya sa mundong ito. Di ba? Ito minsan gawain natin. Nakalagay nga sa Roma 14:4, sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At aariin naman niyang siyang karapat-dapat sapagkat kanyang gagawin iyon ng Panginoon. Anong sinasabi dito sa libro ng Roma? Minsan, mga kasama pa natin na Kristiyano, huhusgahan natin, Christian kaya talaga yan? Ano po ang sabi dito? Ang Diyos lamang ang tanging may karapatan humusga ng isang tao, lalong-lalo na ng ating kapwa Kristiyano. Di po dapat natin kunin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos na maghatol at maghusga ng ibang tao sa salita man o sa isip natin. Kaya nga't bakit tayo inuutusan at tinuturuan ng Panginoong Hesus huwag maghatol o maghusga ng ibang tao? Ano sinasabi? Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan. Bakit daw? Upang tayo ay hindi mahatulan. Kung tayo ay humahatol, ang pangako tayo din ay hahatulan. Yan po ang pangako. Ngayon marahil inyong tatanungin, ay kung ano kaya ang hatol na pinag-uusapan dito? Nakalagay sa versikulo 2, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. Ano kaya ang hatol na tinutukoy dito? Ang sabi po ng iba, ang hatol na ito ay ang hatol ng ibang tao. Na kung ganito daw ang pag-uugali mo at ganito ang pagtrato mo sa ibang tao, ay ganito ka rin tratratuhin ng kapwa mo. Kung mapanghusga ka, yan din ang ibabalik nila. Maaari naman po talaga ang katuruan na ito. Maaaring ganito talaga ang tatanggapin ng mga taong mapanghatol ng ibang tao. Ngunit alam po ninyo, ang hatol at husga na pinag-uusapan dito ay mas malalim pa po. Ano ang tinuturo po dito ng Panginoong Hesus? Kung paano mo hatulan ng iba, ay siya rin gagamiting basihan ng Panginoong Diyos kapag ikaw ay hahatulan na. Narinig ho natin yon. Kung paano mo hatulan ng iba, ay siya rin gagamiting basihan ng Panginoong Diyos kapag ikaw ay hahatulan na. Pakinggan po natin itong mabuti. Ikaw ay hahatulan ng Diyos ayon sa sukatan at kaalaman mong ginamit sa paghatol mo. Kung anong ginamit mong basihan, kung anong ginamit mong sukatan, yan ang gagamitin sa iyo. Ganito po kasi yun. Kumbaga, parang sinasabi po ng Diyos sa atin, dahil sinasabi mong eksperto ka na, at nang huhusga ka na, kaya't karapat dapat lang hatulan ka ayon sa ginagamit mong batayan sa ibang paghatol mo sa ibang tao. Ang sukatan mo ang gagamitin sa iyo dahil pinapakita mo na eksperto ka sa batayan mong yan. Dapat pumasa ka ha, kasi ang galing mong manghusga, ang galing mong manghatol ng iba.
Mga kapatid, tayo po ay nasa sermon pa rin sa bundok. Ang mga pangunahing tagapanginig, pakinig ng yung mga main audience sa Panginoong Hesukristo sa Sermon on the Mount ay sino? Ang kanyang mga disipulo. Ikalawa na lang ho yung napakaraming tao, yung multitude na tinatawag. Ano kaya ang tinutukoy na paghatol dito? Since ang primary audience sa Panginoong Hesus ay kanyang mga disipulo. Una, tandaan natin na ang mga tunay na Kristiyano ay wala na hong kaparusahang kamatayan. Hindi na ho huhusgahan. Dahil ang Panginoong Hesus na po ang nahatulan at naparusahan. Kaya kung ang mga disipulo, ang kanyang main audience po dito, ano ang sinasabi na paghatol na ito? Kung inyong titingnan sa unang Korinto 3, 12 hanggang 15, ang nakasaad po doon, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawit ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi nasunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ano yung nakasaad sa unang Korinto 3? Ang mga tunay na Kristiyano, balang araw ay haharap sa Panginoong Diyos sa tinatawag na Bema Seat. Hindi para husgahan, hatulan kung langit o impyerno, ngunit para hatulan, husgahan sa mga ginawa ng Kristiyanong iyon sa mundo na ito. Naintindihan natin, para kung maganda ang mga nagawa mo, ibibigay sa iyo ang gantimpala mo. Tandaan natin ho, lilinawin ko lang ho, ang paghahatol, paghuhusga na ito, hindi ho because of going to heaven or to hell. Hindi ho. Kristiyano na ho ito. Saved na po ang sinasabi rito. Ang paghahatol, ang paghuhusga dito ay sa mga nagawa mo nung ikaw ay isang tunay na Kristiyano. Ito ang sinasabing paghahatol po dito. Ngunit, tingnan din ho natin ang isa pa hong ibig sabihin ng paghahatol dito. Kung sinasabi mo na ikaw ay isang tunay na Kristiyano, ikaw ay isang tunay na disipulo, ngunit ikaw pa rin ay mapanghusga, mapanghatol ng ibang tao. Ganito pa rin ang pag-uugali mo. Ganito ang pamumuhay mo. Iyong mabuting tingnan at pagdasalan. Bakit to? Baka ikaw ay hindi isang tunay na Kristiyano. If your lifestyle is so judgmental and hypercritical of other people, pray about it. Baka hindi ka tunay na Kristiyano. Bakit to? Dahil ang isang tunay na Kristiyano, dapat naiintindihan mo ang ibig sabihin ng grasya at pagpapala. If you're a true Christian, you understand grace. Dahil lamang po sa grasya at pagpapala ng Panginoong Diyos na tamo ng isang Kristiyano ang kaligtasan. At kung ikaw pa rin ay mahilig humatol at manghusga ng iba, marahil hindi mo patunay na tatanggap ang grasya. Kaya't siguro, malaki ang posibilidad na ikaw ay bulag pa. Kaya hatol ka ng hatol ng iba. Muli, ang konteksto po nito ay ang mga pariseo ng panahon ng Panginoong Hesukristo. Mali po ang pananaw ng mga pariseo sa mga sarili po nila. Maliho ang tingin nila. Masyado silang believe sa sarili nila. Sobrang tindi nila sa mga taong hindi katulad nila. Kumbaga, sobrang sama kung hindi katulad nila. Kaya nga't bilib sila sa katuwiran nila, bilib sila sa kabaitan nila. Kaya't kaliwat kanan kung sila ay manghusga. Mga kapatid, tigilan na po natin ang paghatol at paghusga ng iba. Lalong-lalo na sa mga kapwa na Kristiyano nating kilala. Dahil tuwing ginagawa natin ito, kumbaga, parang inaagaw natin ang tanging karapatan lamang ng Panginoong Diyos maghatol at maghusga. Nakalagay nga ho sa Juan 5:22 na ibinigay ng Diyos Ama
ang kapangyarihan sa Diyos Anak, ang karapatan ng paghatol. Alam po ninyo, darating ang araw kung kailan tamang panahon ang Panginoong Diyos maghahatol ng mga tao. Ito ho ang unang prinsipyo. Ang kautusan ng Panginoong Hesukristo sa mga tunay na Kristiyano ay huwag maging mapanghatol ng ibang tao. Ang kautusan ng Panginoong Hesukristo sa mga tunay na Kristiyano ay huwag maging mapanghatol ng ibang tao. Sa paanong paraan tayo naging mapanghatol ng ibang tao itong nakaraang araw, itong nakaraang linggo? Sa paanong paraan natin hinusgahan, hinatulan ang mga kapwa natin? Sa paanong paraan natin hinatulan at hinusgahan ang pagkatao ng kapwa mo dahil lamang sa narinig mo? Sa paanong paraan natin sila hinatulan? Sa paanong paraan natin naman hinatulan ng isang tao dahil hindi niya lang naabot ang batayan ng makasariling kabaitan mo? Sa paanong paraan natin hinatulan ang isang tao dahil di lang niya naabot ang batayan ng makasariling kabaitan mo? Mga kapatid, ano ang maaaring ipagdasal natin upang tulungan tayo ng Diyos para di tayo maging mapanghatol ng ibang tao? Dahil sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus, magkakaroon ng tamang pananaw ang mga tunay na Kristiyano sa sarili nila at sa ibang tao. Tumako na ho tayo sa ikalawang dibisyon, ang katuruan. Verse 3, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Napakaganda ho ng turo dito. Parang kang nanonood ng palabas sa isang telebisyon na parang comedy. Pero hindi ito comedy. Bakit to? Tingnan natin. Muling makikita po natin ang pagtuturo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng isang tanong. Bakit mo napapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Pause muna tayo doon. Puwing. Sa Greko, ito ay karpos. Isang tuyong sanga. Mga kapatid, hindi lang ito basta puwing. Di ba, inisip natin yung puwing, yung maliit, parang dust, no? Hindi ho siya just basta puwing lang, hindi siya basta speck. Ito ay isang maliit na tuyong sanga. Tanong ko nga, naranasan nyo ng mapuwing? Naranasan nyo na? Ano nararamdaman ninyo nung mapuwing kayo? Lalong-lalo na pag napuwing ka ng sarili mong pilik mata, ano naramdaman ninyo? Iniisip ko pa lang talaga napapagano na ako eh. Lalo na pag pumipikit ka. Kasi ho, on the sideline ko ho, kasi doktor ho ako, no? Sideline ko yan. No? Pagka napuwing ka at bumubukas sara ang iyong mata, nagagasgas yung mata mo. Napakasakit ho nito pag napuwing ho kayo. At yung sinasabi rito, hindi basta puwing. Ito ay isang maliit na sanga. Sobrang ganda po kasi talaga ng katuruan. Sobrang simple, ngunit sobrang linaw. Paano nga daw po natin nakikita ang puwing sa mata ng ibang tao, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Troso sa Greko, dokos. Ano yon? Isang kahoy, isang tabla. Parang 2x4. Nakakita na kayo ng gano'n? 2x4. Yan ang tinuturo dito. Nakikita mo yung puwing sa mata ng kasama mo, pero yung 2x4 sa mata mo, hindi mo napapansin. Ito ho ang ibinabanggit dito. Una, paano mo naman daw makikita yung puwing may nakaharang na tabla na troso 2x4 sa mata mo? Ikalawa, bakit hindi ka man lang naaabala sa troso na nasa mata mo? Di ba kung puwing nga masakit na, dapat lalo mong mapansin yung troso na iyan? Sobrang sakit ng puwing, ngunit yung troso baliwala sa iyo. Ganyan ka ba kamanhid? At kung may troso ngang nakaharang, paano ka nakakakita? Mahaharangan yan ang paningin mo. Sinabi pa nga ng Panginoong Hesus, paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo?
Paano natin masasabi sa kapatid natin? Parang ganito ho yan. Halika nga dito, tatanggalin ko yung puwing sa mata mo. Ito ho yung pinapakita rito. Akin nga pong tatanungin sa inyo, kung may problema kayo sa mata ninyo, pupunta ba kayo sa bulag na doktor ng mata? Hindi ho, di ba? Pihado, hindi kayo pupunta. At ito po ang itinuturo dito ng Panginoong Hesus. Itinuturo po dito ng Panginoong Hesus, when we critically, self-righteously judge other people, tuwing tayo ay hahatol ng ibang tao, lalong-lalo na ng kapwa Kristiyano, na ang basihan mo ay iyong makasariling kabutihan, kabaitan, ating ipinapakita na mali ang pananaw at pagtingin natin sa sarili natin. Marahil iniisip natin ngayon sa ating sarili, okay naman ako Okay ako. Kaya pwede ako manghatol at manghusga ng iba. Marahil sasabihin pa natin na yung mga kasalanan ko naman ay hindi katulad ng kasalanan niya. Mas masama siya Yung kasalanan ko, okay naman Siya ang mas may kailangan ng tulong. Mas mabigat ang kasalanan niya. At saka ako, alam mo, yung kasalanan ko, kontrolado ko naman Okay ako. Mga kapatid, di po natin pwedeng agawin sa Panginoong Diyos ang kapangyarihan manghatol ng ibang tao. Di po natin pwedeng silang husgahan. Bakit? Dahil po bulag tayo. Ito po ang sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo. Ito ang turo sa versikulo 3 at 4. Kaya nga ho, pagdating sa versikulo 5, ito po ang sabi niya, mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong makakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mapagkunwari, pag tiningnan nyo sa English version yan, ang ginamit na salita dyan, hypocrite. Hypocritates sa Greko. Ano yun sa Greko? Actor, pretender. Ang tindi po ng turo dito. Bago po natin tulungan alisin ang puwing sa mata ng kapatid natin, alisin po muna natin ang troso sa mga mata po natin. Dahil sa trosong yan, kaya ka nagiging mapanghusga. Muli, baka sasabihin po natin, alam mo kapatid, talaga namang baliwala yung mga kasalanan ko kumpara sa kanya. Yung kasalanan nila, sobrang grabe talaga. Siya talaga yung kailangan turuan. Siya yung kailangan mag-attend ng Bible study. Worship ka nga rito kasi kailangan mo to. Alam po ba ninyo, mga kapatid, kung ano ang pinakamatinding kasalanan na maaaring gawin ng tao? Alam niyo ho ba kung ano yung worst, vilest sin that man could ever commit? Ang kasalanan ba ng pagnanakaw? Hindi. Ang kasalanan ba ng pagpatay? Hindi. Ano ho yung kasalanan na yan? Ang kasalanan ng makasariling kabutihan, ang kasalanan ng makasariling katuwiran. Sa English, self-righteousness. That is the worst kind and vilest sin. Kumbaga, ang tingin mo sa sarili mo ay okay ka naman, mabait ka naman. Ito, mga kapatid, ang troso na humaharang sa paningin natin. Ito, mga kapatid, ang pinakamatinding kasalanan na magagawa natin. Bakit po? Isa-isahin natin. 4 na dahilan. Una, if we are self-righteous, kung ang tingin natin ay mabait tayo, kung ang tingin natin sa sarili natin ay okay naman tayo, nagiging mali ang paningin mo sa sarili mo. Yun ang unang dahilan. Ikalawang dahilan, dahil nga mali ang pananaw mo sa sarili mo, nagiging mali din ang pananaw mo sa ibang tao. Third reason kung bakit ito ang pinakamasamang kasalanan. Dahil nga mali ang tingin mo sa sarili mo at mali ang tingin mo sa ibang tao, napakabilis mong manghusga ng ibang tao. At ang ika-4 na dahilan kung bakit ito ang pinakamalalang kasalanan. Dahil nga mali ang tingin mo sa sarili mo, di ka lilingon sa Panginoong Hesukristo. Because you think that you are good, you are right, you are self-righteous, you will never turn to a Savior. Ganito po katindi ang kasalanang ito. Kung inyong masusing pag-aaralan ng bagong tipan, kukondinahin ng Panginoong Hesus ang kasalanan,
ngunit hindi ang makasalanan. He would condemn sin, but love the sinner. But, pag ang self-righteousness ang pinag-uusapan, kung dumarating sa kasalanan ng self-righteousness, palagi niyang isasama sa pagkondena ang gumagawa nito. He would bring the sinner and sin into one picture and condemn that. Ito ang pinakamalalang kasalanan na magagawa ng isang tao. This sin leads you to play God by being judgmental. And in today's time, it makes you even think you are God. Alam mo ninyo yun? Laging tuturo ng mundong ito, alam mo, you're good, you're right, you have good in you, because you are so good, maybe you're God. Yun ang turo, yun ang kasalanan na ito. Ang kasalanan ng self-righteousness ay isinasantabi ang ginawa ng ating tagapagligtas. Isinasantabi ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. It denies the gospel. Ito po mga kapatid ang pananaw ng mga Pariseo ng panahon ng Panginoong Hesukristo. At nakalulungkot, ito pa rin ang pananaw ng napakaraming tao sa panahon po natin ngayon. Ang tingin ng tao, okay naman sila, kaya ayaw nilang tumanggap ng tagapagligtas. Habang tayo po ay masyadong believe sa sarili nating kabaitan, as long as we are self-righteous at ang tingin natin palagi ay okay naman tayo, di po natin makikita ang sarili po nating mga kasalanan. Di po natin hihilingin ang tulong ng Diyos ukol sa ating mga kasalanan. At lalong-lalo na po, di po natin matutulungan ang mga makasalanan. Dahil nga po tayo ay nabubulag sa sarili nating kabutihan at sa sarili nating kabaitan. Kaya nga po mga kapatid, ang sermon sa bundok ay nag-umpisa sa anong katuruan? Naalala ho ninyo? Matthew chapter 5 verse 3. Blessed are the poor in spirit. Kaya ho doon nag-umpisa ang turo. Unless we see, unless we understand our spiritual poverty, we will never turn to a Savior. Mapapalad ang mga taong nakakakita sa kanilang kadukaang spiritual. Doon ho nag-umpisa. Kung inyo nga pong pag-aaralan, nasubukan nyo na bang mag-alis ng puwing sa inyong sariling mata? Nasubukan nyo na. Pag napuwing, anong madalas ang gagawin mo? Di ba? Kung huhugasan mo, o sasabihin mo sa katabi mo, hipan mo naman. Nakuha nyo yun? Nagsipilyo ka ba? Hindi, loko lang. Huwag mapanghusga. Ano pakiramdam? Di po ba madalas humihingi ka ng tulong sa iba pag napupuwing ka? Lalong-lalo na siguro kung ito ang meron ka sa mata mo. Ang troso, ang tabla, ang 2x4. Hindi mo matatanggal ito. Ano ang kailangan mong gawin? Sino ang dapat puntahan mo? Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Hanggang di po natin makita kung ano man ang troso na nasa mata mo. Ang tawag sa iyo ng Panginoong Hesukristo ay isang hipokrito. Ang prinsipyo. Tinuturo ng Panginoong Hesus na ang makasariling kabutihan ay nagdudulot ng kabulagan. Tinuturo ng Panginoong Hesus na ang makasariling kabutihan ay nagdudulot ng kabulagan. Sa paanong paraan kaya tayo nagkasala itong mga nakaraang araw dulot ng ating makasariling kabutihan? Sa paanong paraan? What other sins can be the cause of our self-righteousness that causes our blindness? There are sins that could cause you to be self-righteous. Kaya nga mga kapatid, ano ang maaaring idasal natin sa Panginoong Diyos upang tayo ay palaging mapaalalahanan sa grasyang tinanggap natin upang tayo ay hindi mabulag ng makasarili nating kabutihan? What can we pray to God? Lord, please remind me not to be judgmental, not to be self-righteous. Dahil sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus, magkakaroon ng tamang pananaw ang mga tunay na Kristiyano sa sarili nila at sa ibang tao. Ikatlong division, ang pagkilala. Matapos ituro ng Panginoong Hesus na di dapat tayong humatol at humusga ng iba,
itinuturo naman niya, verse 6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang bagay na banal. Baka pagkatapos ay kayo pa ang balingat at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Sa English nga ito, the dogs and the hogs. Okay? The dogs and the hogs. Sa Tagalog, bantay at baboy. Tama ba? Aso at mga baboy. Kapansin-pansin po talaga ang turo dito. Pagkatapos tayo ay turuan ng Panginoong Hesus. Tingnan nyo to dahan-dahan. Pagkatapos tayo turuan ng Panginoong Hesus, huwag tayong humatol at manghatol ng iba. Ngayon naman po ay tuturuan tayo tungkol sa mga aso at baboy. Nung pinag-aaralan ko na nga to, unang-una, anong connection nito? We'll see that more in a while. Muli ko pong ulitin, ang konteksto po ng ating pinag-aaralan sa hapon na ito ay sa panahon ng mga Pariseo. Na ang mga Pariseo na yon ay sobrang mapanghusga, mapangalipusta sa mga taong di katulad nila. Muli ko pong ulitin, di po inaalis ng Panginoong Hesus ang sistema ng hudisya. Hindi ho. Di din po itinuturo ng Panginoong Hesus na tanggapin natin ang lahat ng tao, tanggapin natin ang lahat ng katuruan. Kahit mali man yan. Hindi ho yan ang itinuturo niya. Kaya nga ho sa versikulo na ito, atin po makikita ang kalinawan ng itinuturo niya kanina. Itinuturo niya po sa atin na dapat nating kilalanin at alamin po nating mabuti kung sino ang mga aso, kung sino ang mga baboy. Tingnan po muna natin ang pinag-uusapan tungkol sa mga aso. Yung mga aso noon ay hindi po katulad ng mga aso natin ngayon. Okay? Yung mga aso noon ay hindi katulad ng mga aso ngayon na cute. Di ba? Ang babango. Makita mo yung mga aso ngayon, minsan nakadamit pa. Minsan nagpunta ako sa Baguio, nakasweater pa. Nakasapatos pa. Ang tindi, mayroong mga tinatawag na dog spa, dog hotel. Ganon ang mga aso ngayon. At ito pa yung pinakamatinding nakita kong aso. Aso na nakapedicure pa. Ay, walang manicure kasi apat na paa, no? Okay, yung mga aso nung panahon ng Panginoong Hesus, sa konteksto nito, ay kakaiba. Maliban dun sa mga aso noon na ginagamit sa pagpapastol. Okay? Yung mga aso noon na nasa syudad ay yung mga tawag na mongrel type. Mas malala pa sa mga askal natin ngayon, yung mga walang breed. Yung mga aso noon ay yung mga tipo ng aso na lumalarga ng maramihan. Sabay-sabay sila. Yung mga aso noon ay walang ginawa kung hindi humanap ng pagkain sa basurahan at publikong daan. Doon sila nakatira mismo sa basurahan. Di sila mababango. Kaya nga't ang mga turing ng mga Hudyo noon sa mga aso ay mga maruruming hayop. Sa lumang tipan nga, titingnan nyo, tinuringan silang tinawag na unclean. Ang tingin sa kanila ay pangit. Kung inyo nga babasahin sa lumang tipan, kumakain sila ng tao. Naalala nyo kung nabasa nyo, nung mahulog si Jezebel sa bintana, namatay siya, dapat kukunin siya ng mga tao. Ano nangyari? Wala nang natira sa kanya. Palad na lang yata. Bakit? Kinain siya ng mga aso. Nakalagay yon sa 2 Hari, Kabanata 9. Ngayon, ang turo ay huwag ninyong ibibigay ang mga bagay na banal sa mga aso. Tingnan po muna naman natin, ano ba ang mga bagay na banal na pinag-uusapan dito? Nang panahon ng Panginoong Hesukristo sa templo, ang mga Hudyo ay inuutusan mag-alay sa templo. They are to bring sacrifices sa temple. Iba-iba ang dahilan ng mga sakripisyo po na iyon. Ang mga sakripisyo nila nung unang panahon na dinadala po sa mga templo ay para patayin, ialay at sunugin sa Panginoong Diyos. Ang ibang bahagi ay iniiwan at inaalay sa Panginoong Diyos at mayroong mga bahagi na napupunta sa mga pare, yung mga Levitican priests. Ngayon, yung mga naiiwang bahagi na maaaring kainin ng mga Levitican priests, no? May mga natitirang mga buto. Wala ho kayong makikitang pare, mga Levitican priest na yon, na pag nakita yung buto, iahagi sa mga aso. Wala hong ganon. Bakit? Ang mga inaalay sa Diyos ay mga bagay na banal. Hindi katulad ngayon, di ba? Kami, nasa Max kami nag-worship, no? Yung mga manok doon, pag ano, take out, para kay Bantay. Yung pala hindi, para sa kanya pala. Okay.
Wala hong gagawa ng mga bagay na yon. Kukunin yung buto o yung tira-tira, ibibigay sa aso. Wala hong gagawa na pari no yun. Ito ang konteksto, ito ang turo dito. Ngayon, atin sigurong tatanungin, ano kaya yung mga bagay na banal sa panahon natin ngayon? Mga kapatid, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Ano ngayon ang tinuturo sa atin dito ng Panginoong Hesukristo? Kailangan po nating mabuting ipagdasal ang ministeryong kinabibilangan po natin. Kailangan nating matinding talagang hingin ang tulong ng Diyos sa mga ministeryo po natin. Tinuturo ng Panginoong Hesus na dapat kilalanin natin mabuti ang mga Kristiyano at lalong-lalo na ang mga hindi Kristiyano sa mga ministeryo na kinabibilangan natin. Siguro po mayroon kayo minsan pagkakataon na inyong naranasan. Pagkatapos yung ibahagi sa isang tao ang salita ng Diyos, ang magandang balita, minsan parang nakikinig siya, pero talagang wala siya roon. Okay? Naranasan niyo na yan. Minsan din, sigurado na kapag bahagi kayo ng salita ng Diyos, at ano nangyari, pagkatapos mong magbahagi, ay babalikan ka ng kakaibang mga salita. Makikipagdebate sa iyo at kulang na lang talaga ay makipag-away pa dahil sa mga nasabi mo. Para ba talagang mga aso na binabanggit sa konteksto na ito? Mga kapatid, hindi po sinasabi ng Panginoong Hesus na huwag natin ibahagi ang magandang balita sa mga taong sobrang makasalanan. Hindi ho yan ang turo niya rito. Dahil mismong ang Panginoong Hesus nga ang naging ehemplo sa pagbahagi sa mga makakasalanan. Di ba? Kasama niya yung mga publikano. Ang sinasabi dito ay huwag natin ibigay ang mga bagay na banal sa mga taong pagkatapos mong ibigay ang katotohanan, ay kulang na lang balikan ka, kulang na lang awayin ka. Kaya nga po kailangan matinding ipagdasal natin upang tayo ay tulungan at kilalanin ang mga miniministeryohan natin. Okay, pagkatapos ng aso, pumunta naman tayo sa mga baboy. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong perlas. Pagkatapos ni bantay, ngayon naman si baboy. Tingnan muna natin ang mga baboy nung panahon na iyon. Kailangan tama kasi yung konteksto. Ang mga baboy na noon ay hindi katulad ng mga baboy natin ngayon. Ulit, yung mga baboy natin ngayon, yung medyo cute, di ba? Pag nakikita mo sa mga truck, ang puputi nila, no? Pero mamaya kakatayin na sila, liempo na sila, no? Mapuputi. At yung mga hindi naman mapuputi na tinatawag na duro, kahit kulay itim, cute pa rin. Yung mga baboy nga ngayon, social pa kasi mayroon tinatawag na mga commercial feeds. Para siguro maintindihan mabuti natin ang klase ng mga baboy noon, kung ano meron sila noon, baka medyo nalalapit yung mga klase ng mga tinatawag na native pigs. Nakakita kayo native pigs? Yung mga itim na parang baboy damo na mahaba pa yung ipin. Ito yung konteksto ng mga baboy dito. Ang mga baboy noon, hindi talaga yung mga breed, hindi domesticated. Kung inyo ngang i-google, no, subukan nyo, pigs attack men, magugulat kayo. Grabe, meron talagang mga baboy na talagang umaatake na parang leon, parang aso. Kamakailan lang sa isang farm na kilala ko, yung katiwala, kinagat ng native na pig. Dahil yung mga baboy na mga native, pag meron silang biik, parang silang aso, huwag kang lalapit. Huwag kayong lalapit sa mga baboy kung may biik, lalo na yung native na baboy. Kakagating kayo. Hindi domesticated yung mga baboy noon. At siguro, pagkatapos yung matutunan nito, iba na ang tingin nyo sa mga baboy. Okay, tama na tungkol sa baboy. Iniutos ng Panginoong Hesus na huwag ibigay ang mga perlas sa baboy. Siguro, inyo kaagad sasabihin, sino naman talaga ang may matinong isip na magbibigay ng perlas sa baboy? Kung ako nga, isang beses pa lang yata ako nakapagbigay sa misis ko, yung hindi pa mahal, yung mura pa. Tingnan muna natin ang mga perlas. Ang perlas sa panahon ng Panginoong Hesus ay sobrang mahal talaga, sobrang mahalaga. Para magka-perlas ka na isa, kailangan ibenta mo yung ari-arian mo. Isang perlas. Yung perlas nun nanggagaling sa Persian Sea, Indian Ocean. Kahit naman sa panahon natin ngayon, may mga perlas na mura, yung tinatawag na freshwater
cultured pearls o mga kababaihan. I-correct nyo ako kung mali ako. Okay? Meron din yung mga mahal na tinatawag na South Sea pearls. Sa turo natin ngayon, isipin ninyo lang na may gutom na baboy at bigyan nyo ng perlas para kainin nila. Di nga alam ng baboy ang halaga ng perlas. Ikalawa, di nila ito kakainin. Ito'y kanilang yuyurakan lamang. Ito'y kanilang aapak-apakan. At katulad ng mga aso, baka ikaw ay atakihin, baka ikaw ay kagatin. Pihado, nung marinig ito ng mga Hudyo, ay talagang nagulantang sila. Kasi bakit? Napakamahal ng perlas. At ikalawa, ang mga baboy sa kanila ay talagang iniiwasan, nilalayuan nila. Ano muli ang itinuturo dito sa atin? Itinuturo sa atin dito na huwag natin sayangin ang mga perlas, ang mahahalagang salita ng Diyos sa mga taong alam mo nang yuyurakan ang katotohanan, ang banal na salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, dapat natin laging talagang taimtim na ipagdasal. Kailangan nating kilalanin ang mga taong miniministeryohan natin. Hindi palagian, kailangan natin ibahagi ang lahat ng alam natin. Hindi dapat lahat ng mga bagay na alam natin, ibinabahagi natin. We don't say everything to everybody. Alam po ba natin, bago tayo magtapos, bago nang mabuhay muli ang Panginoong Hesus, ay isang beses lang siya nagpakita. Wala kayong makikita sa bagong tipan na account sa New Testament na matapos mabuhay ng Panginoong Hesus, nagpakita siya sa unbeliever. Wala kayong makikita sa Biblia. Ngayon, siguro tatanungin natin, sino ba yung mga baboy at sino ba yung mga aso? Let Scripture interpret Scripture. 2 Peter chapter 2. Makikita nyo sa kabanata na ito ang turo tungkol sa mga huwad na propeta, ang turo sa mga huwad na guro. False prophet, false teacher. Ang sinasabi sa kabanata na ito ay ang mga huwad na guro na ito ay magtuturo ng maling turo. At dahil nakakaaliw, nakakakiliti sa mga tenga, ang turo ng mga huwad na guro, may mga taong susunod sa kanila. At sa 2 Peter chapter 2, papakita ron na parurusahan ng Diyos ang huwad na propeta, huwad na guro at ang mga susunod dito. Pagdating sa verse 20, ipinapaliwanag dito sa kabanata na ito, yung mga tao na binahagingan mo ng salita ng Diyos at mukhang tumanggap sa panlabas, ngunit sa pangloob ay hindi talaga tumanggap. Ito yung mga taong tatalikod sa katotohanan at susunod sa maling katuruan. Kaya nga pagdating sa verse 22, itong sinabi, angkop na angkop sa nangyari sa kanila, ang mga kasabihang ugali ng aso, matapos sumuka ay muling kinakain ang nailuan na. At ito namang baboy, paliguan mo man, pilit na babalik sa dating lubluban. Ito ho yung konteksto rito. Ito mga kapatid yung tinatukoy na aso at baboy po dito. Ito yung mga taong nasabihan mo na bahagingan mo na ng magandang balita. Kahit ilang beses mo pang nabahagingan, ay wala pa rin at sadyang tumatalikod pa sa katotohanan. Ito din na maaaring mga taong minsang narinig na ang katotohanan, ngunit ang mga taong ito ay pilit pa itong sinisiraan, pilit pa itong pinupulaan. Ito ang mga baboy, ito ang mga aso. Ito mga kapatid ng mga sinasabing baboy at aso sa katuruan na ito. Napakahirap po talaga ng katuruan po dito. Kaya nga dapat tayo ay dapat taimtim na nagdarasal, taimtim na nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. At gusto ko lang pong sabihin, wala kayong makikita sa turo dito na pag inatake ka ng aso, inatake ng baboy, ay lalaban ka. Wala ho. Never attack back. Ito ho ang prinsipyo. Kautusan ng Panginoong Hesus sa mga tunay na Kristiyano na kilalanin mabuti ang mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Kautusan ng Panginoong Hesus sa mga tunay na Kristiyano na kilalanin mabuti ang mga Kristiyano at hindi Kristiyano. Paano mo kinikilalang mabuti ang mga taong babahagingan mo ng salita ng Diyos? Paano mo kinikilala? Ikaw ba'y nagdarasal ng mabuti?
o nagdidesisyon ka lang sa iyong sarili? Sa paanong paraan mo naranasan na ikaw'y inatake na ng mga aso, ikaw'y inatake na ng mga baboy, matapos mong ibigay ang banal na salita ng Diyos? Ano ang ginawa mo pagkatapos nila ginawa ito? Ano ang ginawa mo pagkatapos nila ginawa ito? Bago magtapos, uulitin ko, kaya nakaduktong yung turo sa do not judge and dogs and hogs. Okay ho? Wag na wag nating gagawin na paglabas, aso, baboy, aso, baboy, aso, baboy. Okay ho? Sa pagtatapos, alam ba ninyo na lahat tayong tao sa medisina na sinasabi, sa mata natin may tinatawag na blind spot. Merong parte ng mata natin na bulag tayo. Bakit? Yung mata natin may butas sa likod, doon dumadaan yung mga ugat. And dahil butas yun, wala kayong makikita. Dapat doon. Pero nagtataka ang mga doktor at dalubhasa, bakit wala tayong butas sa paningin natin? Di ba? Wala kayong nakikita butas sa paningin nyo. Hindi nila maipaliwanag. Ako sa tingin ko kaya kong ipaliwanag. Bakit? Dahil Panginoong Diyos mismo ang gumagawa ng solusyon para dito. Kung paano, malay ko po. Bilang mga Kristiyano, tayo din ay may mga blind spots na tinatawag. May blind spots po tayo. At dahil may mga bulag na anggulo po tayo, dadating sigurado sa punto ng kabulagan dahil sa kasalanang makasariling kabutihan. We will always fall into this sin of self-righteousness. Dahil nga dito magiging mapanghusga tayo. Ano ngayon ang kailangan nating gawin? Walang iba kundi ating ibaling lamang ang ating paningin at pansin sa Panginoong Hesus natin. At ating hilingin na tayo ay gamutin sa pagkabulag po natin. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay tapat. Kayo ay mahabagin, kayo ay maawiin. Tatapwat patuloy kaming nagiging mapanghusga, patuloy kaming nagkakasala, aming idinarasal, Panginoon, na palagi ninyo kaming paalalahanan, tulungan ukol sa aming mga kabulagan. Aming idinarasal, Panginoon, na sa mga ministeryong kabahagi po namin, sa mga iniikutan namin, tulungan po ninyo kami palagi, Panginoon, nang hindi masayang ang mga perlas at hindi masira ang mga banal na bagay, ang salita ng Diyos kapag ito'y binahagi po namin. Aming dinarasal, Panginoon, na sa pang-araw-araw na gawain namin, palalahanan ninyo kami, hindi po ito para sa amin, ngunit para sa iyong kapurihan. Lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos.